Nabuwag ang buong mundo ko nang makita ko kung sino ang nakaupo sa tabi ng anak ko sa loob ng kotse at marinig ang usapan nila tungkol sa akin. Lydia ang pangalan ko. 62 anyos na ako at hindi ko maisip na matutuklasan ko ang pinakamalupit at walang awang plano na gawa ng sarili kong pamilya. Nagsimula ang lahat ng hapon na yon nang magpasya akong sorpresahin si Jomar, ang nag-iisa kong anak. Gumawa ako ng paborito niyang dessert at gusto kong dalhin sa opisina niya para mapasaya ang araw niya. Nang makarating ako sa parking lot, nakita ko ang kulay pilak niyang sedan na nakapark sa sulok. May naisip akong nakakalokang ideya na nakapagpangiti sa akin na parang bata. Magtatago ako sa likod na upuan para sorpresahin siya pagbalik niya. Tahimik akong pumasok sa kotse. Buti na lang hindi nakalok at yumuko sa likod ng harapang upuan. Bumibilis ang tibok ng puso ko sa excitement. Iniisip ko ang magiging reaksyon niya kapag bigla akong lumitaw kasama ang chocolate keke na mahal niya mula pa noong bata siya. Naghintay ako roon, pigil hininga, nakikinig sa bawat tunog sa parking lot. Makalipas ang ilang minuto na parang walang hanggan, narinig ko ang mga yapak na palapit. Bumukas ang pinto ng kotse at pumasok si Jomar sa driver's seat. Pero may ibang babae pang sumakay sa passenger seat. Sa una, akala ko kaopisina niya hanggang narinig ko ang boses niya at agad kong nakilala. Si Rowena, ang asawa niya. Una kong naramdaman ay lambing. Ang sweet naman nila na sabay umuwi mula opisina. Pero nawala ang ngiti ko nang magsimula silang mag-usap. Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Rowena ay parang mga punyal sa puso ko. Sigurado ka bang walang makakahinala kapag nangyari na yon? Tanong niya sa malamig na tono na hindi ko pa naririnig noon. Rowena, napag-usapan na natin to ng libo-libo. Perpekto ang plano. Si Mama ay magkakaroon ng natural at believable na aksidente. Walang magdududa kapag nadulas sa hagdan ang isang babaeng kasing edad niya sa lumang bahay niya. Sagot ni Jomar sa tono na nagbigay ng lamig sa buo kong katawan. Parang nawala ang hangin sa baga ko. Hindi ko maaaring naririnig ang naririnig ko. Ang anak ko, ang nag-iisa kong anak, ang batang pinalaki ko nang mag-isa matapos mamatay ang tatay niya noong 8 taong gulang pa lang siya, ay nagbabalak patayin ako. At pagkatapos ng libing, kapag humupa na ang lahat, may bebenta na natin yang lumang bahay at makakalipat na tayo sa subdivision na matagal na nating pinapangara. Sa 1 milyong halaga ng property na yon, kasamang ipon niya, makakapamuhay na tayo ng ayon sa pangarap natin. Si Rowena naman ay nagpatuloy ng may kakaibang excitement sa boses. Namanhid ang isip ko. Ang lumang bahay na tinutukoy niya ay ang lugar kung saan isinakripisyo ko ang lahat para mabigyan si Jomar ng magandang buhay. Bawat kwarto roon ay puno ng alaala ng mga gabing hindi ako nakatulog dahil may sakit siya, ng mga birthday na ipinagdiwang kahit kulang sa pera pero sagana sa pagmamahal, ng mga hapon na sama-samang gumagawa ng assignment sa mesa sa kusina. Kasama ba si Tio Armando at Tia Pilar? Tanong ni Jomar. At nang marinig ko ang mga pangalang iyon, lalo pang nabasag ang puso ko. Si Armando ang kuya ko at si Pilar ang asawa niya. Kasabwat din pala sila sa demonyong planong ito. Siyempre kasama sila. Desperado na ang tiyo mo sa pera mula nang mawalan siya ng trabaho. At hindi tumitigil si Pilar sa pagpapaalala na matipid daw palagi ang nanay mo sa kanila. Sabi niya, panahon na para makuha ng pamilya ang nararapat sa kanila. Sagot ni Rowena nang may paghamak. Matipid. Parang masakit na alingaw-ngaw ang salitang iyon sa isip ko. Simula pa noong 18 anyos ako. Naglinis ako ng bahay para buhayin ang anak ko. Ipinagbili ko pa ang singsing ko sa kasal para makapagbayad ng tuition niya sa kolehiyo. Hindi ako bumili ng bagong damit para lang mabigyan siya ng lahat ng kailangan niya. Makakatulong din ang life insurance. Another 5 milyon pa, yon na walang problema. Dagdag ni Jomar. At sa sandaling iyon, alam ko nang wala nang natira sa mabait na batang pinalaki ko. Tahimik na tumulo ang luha ko habang nakatago pa rin ako. Umaasa na huwag nila ako matuklasan. Nanginginig ang katawan ko, hindi lang sa takot, kundi sa kalungkutang napakalalim na para akong mabibiyak sa dalawa. Nagpatuloy ang usapan nila ng ilang minuto pa. Detalyado ang bawat aspeto ng plano nilang pagpatay sa akin. Naisip na nila ang lahat, ang eksaktong oras, paano gagawing aksidente, kahit paano sila magkukunwaring nalulungkot sa libing. Nang sa wakas ay bumaba sila ng kotse at umalis na parang walang nangyari. Naghintay pa ako ng 1 minuto bago ako gumalaw. Lumabas ako sa kotse bilang ganap ng ibang babae kaysa sa pumasok. Namatay na sa likod na upuan na yon ang mapagmahal at mapagkakatiwalaang ina. Sa nanginginig na mga binti, naglakad ako papunta sa lumang kotse ko. Alam kong kailangan ko na magdesisyon na magpapabago ng lahat magpakailanman. Nagmaneho pa uwi sa sobrang gulat,
May mga luhang nagpapablur sa mga mata ko, at pusong nabasag sa libu-libong piraso. Hindi ko matanggap ang narinig ko. Ang sarili kong anak, ang dahilan ng pagkakaroon ko ng buhay, ay gustong patayin ako dahil sa pera. Pero para lubos mong maunawaan ang pagtataksil na ito, kailangan ko munang ikwento kung paano tayo napunta rito. Kasi nagsimula ang kwento ko, kay Jomar 35 taon na, ang nakaraan nang isilang ko siya sa gitna ng lubos na kahirapan. Namatay ang tatay niya, si Roberto, sa aksidente sa construction site noong 8 taong gulang pa lang si Jomar. Iniwan niya kaming walang insurance, walang ipon, wala nang iba maliban sa maliit at napakalumang bahay na binili namin sa sobrang hira. Naging single mother ako, magdamag na may anak na bubuhayin, at wala akong formal na edukasyon maliban sa high school. Nagsimula akong maglinis ng bahay noong 20 anyos pa lang ako. Gumigising ako tuwing 5 oras ng umaga, naghahanda ng agahan para kay Jomar, inihahatid siya sa eskwela, at pagkatapos ay nagmamaneho sa buong lungsod para maglinis ng opisina, bahay, apartment, lahat ng makakapagbigay ng pera pauwi. Naging magaspang ang mga kamay ko sa mga chemical sa paglilinis. Nabali ang likod ko sa pagbubuhat ng mabibigat na timba. Pero hindi ako nagrereklamo. Matalino si Jomar, palaging top sa class. Lagi akong sinasabi ng mga guro niya na may magandang kinabukasan siya, na kailangang makatapos siya ng kolehiyo. Naging misyon ko sa buhay ang mga salitang iyon. Bawat piso na kinita ko, ipinag-iipon ko para sa pag-aaral niya. Nang magnegatibo, 15 anyos siya. Kailangan niya ng komputer para sa school projects. Lahat ng ibang nanay, madali lang makabili. Pero sa akin, 3 buwan ang kailangan. Ipinagbili ko ang singsing ko sa kasal, ang tanging mahalagang alaala ko kay Roberto, para mabili siya ng komputer. Hindi niya alam ang sakripisyong iyon. At hindi ko sinabi kasi ayaw kong maging guilty siya. Sa senior year niya sa high school, nagsimula ng magpadala ng impormasyon ang mga private university tungkol sa law program. Napagdesisyunan niyang maging abogado, at handa akong gawin ang lahat para matupad ang pangarap na iyon. 200,000 piso isang taon ang tuition. Sobrang laki para sa katulad ko. Kinausap ko ang kuya kong si Armando para humingi ng tulong. May magandang trabaho siya sa insurance company at komportable silang namumuhay ni Pilar. Ipinaintindi ko ang sitwasyon. Nakiusap ako kahit bahagi lang ng pera ang ipahiram. Nangako akong babayaran ko ng may interes. Malupit at direkta ang sagot niya. Lydia, hindi ko pwedeng isugal ang ipon ko sa imposible mong pangarap para sa anak mo. Dapat magtrabaho na lang siya at kalimutan ang mga pantasya niya na maging profesional. Nasaktan ako ng sobra, pero hindi ako tumigil. Kumuha ako ng pangalawang trabaho sa gabi sa veterinary clinic. Mula 5 oras umaga hanggang 11 oras ng gabi. 7 araw isang linggo. Pagod na pagod ang katawan ko, pero hindi nasira ang determinasyon ko. Nagsimulo din akong magbenta ng lutong bahay tuwing weekend. Naghanda ako ng tamales, empanada, keke, lahat ng makakapagdagdag ng kita. Minsan tumutulong si Jomar, pero mas gusto kong magkonsentrate siya sa pag-aaral. Mag-aral ka lang, anak. Ako na ang bahala sa iba. Lagi kong sinasabi sa kanya. Sa wakas, naipon ko ang pera para sa unang taon niya sa kolehiyo. Noong araw na samahan ko siyang mag-enroll, umiyak ako sa tuwa nang makita ang pangalan niya sa opisyal na dokumento. Magiging abogado ang anak ko. Sulit ang lahat ng sakripisyo ko. Ang mga taon sa kolehiyo ang pinakamahirap sa buhay ko. Hanggang 14 na oras isang araw akong nagtatrabaho para maipagpatuloy ang bayad. May mga buwan na halos wala akong makain. Pero palaging mayroong lahat si Jomar. Libre, supplies, pera panggala. Ayaw kong makaramdam siya ng iba sa mga kaklase niyang galing sa mayaman. Sa junior year niya, nagsimula siyang makipagdate kay Rowena. Kaklase niyang galing sa mayaman talaga na pamilya. May-ari ng maraming negosyo ang tatay niya. At sanay siya sa marangyang pamumuhay na hindi ko maimagine. Noong una, natakot ako na makaramdam ng inferiority si Jomar. Pero mukhang in love at masaya naman siya. Palaging magalang si Rowena sa akin. Pero mula pa sa simula, nararamdaman ko ang lamig sa ugali niya. Kapag pumupunta siya sa bahay namin, tinitingnan niya ang lahat ng may mapanghusga. Ang lumang muebles, ang mga dingding na kailangang ipinta, ang maliit na kusina kung saan ako naghahanda ng simpleng pagkain. Wala siyang direktang sinabi, pero nagsasalita ang mga kilos niya. Pagkatapos ng graduation, nakakuha ng trabaho si Jomar sa prestihiyosong law firm. Ang unang sweldo niya ay mas malaki pa sa kinikita ko sa 3 buwan. Natuwa ako, pero lalo na nakahinga ng maluwag. Akala ko makakapagpahinga na ako pagkatapos ng maraming taon na matinding trabaho.
Nag-asawa sila ni Rowena sa eleganteng kasalan na naubos ang huling ipon ko. Pinilit niya ang kasalang apropriate daw sa social status nila. At kahit naubos ang pera ko, gusto kong sumaya ang anak ko. Sa reception, narinig ko ang ilang bisita na may paghamak na nagsasabi tungkol sa ina ng groom na mababa ang pinanggalingan. Pero pinilit kong balewalain. Pagkatapos ng kasal, bihira na ang pagdalaw ni Jomar. Palaging may dahilan si Rowena. Social commitments, business trip, family gathering sa parte ng parents niya. Kapag bumibisita naman, tungkol sa bagong buhay nila ang usapan. Ang mamahaling apartment na inuupahan nila. Ang mamahaling restaurant kung saan sila kumakain. Ang plano nilang lumipat sa mas malaking bahay. Patuloy akong nagtatrabaho, pero part-time na lang. Sa 6 na po anyos, hindi na kaya ng katawan ko ang dating grabe na oras. Nakapag-ipon ako ng mga 2.5 milyon sa loob ng maraming taon. Perang itinatago ko para sa emergency o kung sakaling kailanganin ako ni Jomar. Lumala rin ang relasyon ko kay Kuya Armando sa paglipas ng panahon. Pagkatapos makapagtapos at makahanap ng trabaho si Jomar, nagsimula na magmalisyos si Armando tungkol sa swerte raw ng iba sa matagumpay na anak. Mas malala si Pilar. Palaging nag-insinuate na selfish daw ako na lahat ibinigay kay Jomar imbes na tumulong sa buong pamilya. Ang pinakanakakasakit ay makita kung paanong nagbabago si Jomar. Ang values niya, ang paraan ng pagsasalita, kahit ang pananamit ay naging iba. Minsan kapag nakikipag-usas sa akin, nararamdaman ko ang condescending tone na sumasakit sa puso ko. Parang nahihiya siya sa mababang pinanggalingan niya. 6 na buwan na ang nakaraan. Nagsimulang mag-usap si Jomar at Rowena tungkol sa pagbili ng bahay sa exclusive subdivision sa lungsod. Mahigit 25 milyon ang halaga ng mga bahay doon. Halagang hindi ko maimagine. Nang tanungin ko kung paano nila babayaran iyon, malabo lang ang sagot niya tungkol sa investments at business opportunities. Napansin ko ring mas madalas ang usapan tungkol sa pera tuwing bumibisita sila. Mga banayad na tanong tungkol sa halaga ng bahay ko, sa ipon ko, kung may life insurance ba ako. Noon, akala ko concern lang ng anak na siguraduhin na financially okay ako. Ngayon, habang nakaupo sa kusina pagkatapos marinig ang nakakakilabot na usapan sa kotse, nagsama-sama ang lahat ng puzzle pieces. Ang pagbabago ng ugali niya, ang mga tanong tungkol sa pera, impluwensya ni Rowena, pakikipagsabuatan nina Armando at Pilar. Lahat pala ito bahagi ng isang nakakakilabot na plano na matagal nang pinaplano. Ang anak ko, na isinakripisyo ko ang buong buhay, ay gustong patayin ako para manain ang ari-arian ko at makuha ang life insurance ko. Napakabangis ng irony. Ang perang gusto nilang patayin ako ay ang mismong kinita ko para mabigyan siya ng pinakamagandang buhay. Hindi ako nakatulog kahit 1 minuto noong gabing iyon. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, sinusubukang tanggapin ang laki ng natuklasan ko. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang bawat salita ng demonyong usapan nila. Paulit-ulit kong naririnig ang malamig na boses ni Rowena na parabang business transaction lang ang pagkamatay ko. At ang boses ng sarili kong anak na sumasang-ayon sa detalye ng pagpatay sa akin. Sa pagsikat ng araw, tumayo ako na may determinasyong hindi ko alam na taglay ko. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, kaya ko rin. Pero una, kailangan ko pang lubos na maunawaan kung ano na ako sa paningin nila. Nagdesisyon akong gawin ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa kailanman. Espiyahin ang sarili kong pamilya. Sa mga susunod na araw, sinimulan kong obserbahan ang pattern ng kilos nina Jomar at Rowena. Discreet akong nagpark malapit sa apartment nila tuwing umaga. Sinusundan ko sila mula sa malayo kapag lumalabas, at binibigyang pansin ang bawat detalye ng usapan nila kapag bumibisita sa akin. Ang natuklasan ko ay lalong nagpahiya sa akin. Hindi sustainable ang lifestyle nila sa kinikita nila. Maganda ang sweldo ni Jomar bilang abogado, mga 300,000 isang buwan. Pero tumigil na sa pagtatrabaho si Rowena pagkatapos ng kasal, at sobra-sobra ang gastos nila. Kumakain sila sa restaurant na mahigit 1,000,000 isang dinner. Bumibili ng libu-libong designer bag si Rowena, at umuupa sila ng apartment na 150,000 buwan ng renta. Natuklasan ko ring nagkaroon sila ng malaking utang. Aksidente kong narinig ang phone call kung saan nakipagtalo si Jomar sa bangko tungkol sa late credit card payments. Mahigit 2.5 milyon ang utang nila sa loans at cards at mabilis ang interest. Ang financial pressure ang naghatid sa kanila sa desperasyon. At ako ang naging tanging solusyon nila. Ang bahay ko na tinatayang 1 milyon, ang life insurance kong 5 milyon, at ang ipon kong 2.5 milyon. Eksakto ang kabuuang kailangan nila para mailigtas ang financial situation at mabili ang dream house nila.
Pero ang pinakamasakit ay ang matuklasan na si Kuya Armando ang hindi lang kasabwat, kundi siya pa ang unang nagsuggest ng ideya. Isang hapon, habang naglilinis sa opisina kung saan nagtatrabaho si Pilar, narinig ko ang phone conversation na nagpanginig sa akin. Matipid talaga palagi si Lydia sa pera niya. Sabi ni Pilar sa kausap sa telepono. Tama si Armando. Panahon na para makuha ng pamilya ang nararapat sa amin. Matanda ng matigas ang ulo na yon. Mamamatay rin yan kahit kailan. Bakit pa maghintay? Kailangan din namin yang pera. Nawalan ng trabaho. Si Armando 3 buwan na ang nakaraan. At hindi na namin mabayaran ang mortgage. Natigilan ako sa likod ng pinto ng opisina niya. Nawalan ng trabaho ang kuya ko at hindi man lang sinabi sa akin. Imbes na humingi ng tulong sa akin bilang pamilya, mas pinili niyang patayin ako para makuha ang pera. Noong gabing iyon, nagdesisyon akong harapin ng direkta si Armando. Pumunta ako sa bahay nila nang walang paalam, isang bagay na hindi ko pa nagagawa, at kumatok ng malakas habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Nang buksan niya ang pinto, halatang nagulat siya at maya-maya ay parang may guilt sa mukha. Lydia, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Tanong niya nang hindi ako inaaya pumasok. Armando, kailangan ko kayong kausapin. Pwede ba akong pumasok? Sabi ko, pinipilit panatilihing kalmado ang boses. Pumasok kami sa sala kung saan nanonood ng tea si Pilar. Binati niya ako ng malamig, gaya ng dati nitong mga nakaraang taon. Umupo ako sa sofa at diretsong sinabi ang punto. Armando, totoo bang nawalan ka ng trabaho? Tanong ko, maingat na tinitingnan ang reaksyon niya. Namula ang mukha niya, at agad na pinatay ni Pilar ang tea. Paano mo nalaman? Nagtatanggol na tanong niya. Wala namang importante kung paano ko nalaman. Ang mahalaga, kapatid mo ako, at hindi mo man lang sinabi sa akin. Bakit hindi mo ako hinilingan ng tulong? Nagkatinginan sina Armando at Pilar na nagkumpirma ng pinakamalalang hinala ko. May silent communication sa pagitan nila. Para bang rehearsed na ang usapang ito. Lydia, palagi ka namang may sariling problema. Ayaw ka naming guluhin. Sagot ni Pilar na may fake na ngiti na hindi umabot sa mata. Pilar, kapatid niya ako. Kung kailangan ni Armando ng tulong, handa akong tumulong. May ipon ako. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang nakakakilabot na bagay sa mga mata ng kapatid ko. Hindi pa sa salamat o ginhawa, kundi galit. May ipon? Tanong niya ng may sarkasmo. Lydia, alam nating lahat na higit pa sa may ipon lang ang meron ka. Matagal mo nang inimpok ang pera habang naghihirap ang iba sa pamilya. Parang sampal sa mukha ang mga salita niya. Armando, pinaghirapan ko yang pera ko sa 14 na oras na trabaho, isang araw, para mapag-aral ang anak ko. Hindi ko inimpok. Isinakripisyo ko ang lahat para sa kanya. Tama nga. Putol ni Pilar ng may lason sa boses. Lahat para kay Jomar. Ni hindi mo naisip tumulong sa sarili mong kapatid. Noong kailangan niya ng pera sa kolehiyo, sinabi mo hindi. Pero sa maliit mong prinsip na si Jomar, palaging may pera. Lumala ang usapan, at naramdaman ko ang pagdami ng hostility sa kwarto. Para bang ang mga taon ng sama ng loob ay sumasabog sa ibabaw. Hindi nyo naiintindihan. Sinubukan kong ipaliwanag. Gusto ko lang mabigyan si Jomar ng oportunidad na hindi natin naranasan. Gusto kong masira ang cycle ng kahirapan sa pamilya natin. At paano naman ang pagsira ng cycle ng paboritismo? Sigaw ni Armando, tumayo. Paano ang pag-iisip sa kapatid mo na kailangan din ng tulong? Palagi na lang ganito, Lydia. Mula pa noong mga bata tayo, ikaw ang paborito ni Mama at Papa. At ngayon para kang mas mataas sa amin. Mga paratang na lubos na hindi totoo. Pero nakita ko na nakabuo na sila ng sariling kwento para i-justify ang galit nila. Sa bersyon nila, ako ang selfish at privileged na kapatid, habang sila ang mga biktima. Kung sobra ang pangangailangan nyo ng pera, bakit hindi nyo diretsang hiniling sa akin? Iginiit ko, kahit alam ko na ang sagot. Malutong na tumawa si Pilar. Para bigyan mo kami ng limos na parang pulubi. Para ipamukha mo ulit na mas mababa kami kaysa sayo. Hindi ko pa sinubukang ipamukha na mas mababa kayo. Naman, sigaw ni Armando. At noong bumili ka ng bahay, habang nagreenta pa kami. At noong nakapagtapos si Jomar sa kolehiyo, habang high school lang ang natapos ng mga anak namin. At kapag nagyayabang ka ng ipon mo, habang nahihirapan kaming magkapantay-pantay. Bawat paratang ay mas unfair kaysa sa nauna. Parang alipin akong nagtrabaho para makuha ang lahat ng meron ako. Wala akong minana. Hindi ako sinuwerte. Pinagpawisan ko ng dugo ang bawat piso. Pero para sa kanila, ang kaunting tagumpay ko ay personal na insulto. Armando, kung kailangan nyo ng pera,
Pwede kitang pautangin ng 500,000 ngayon din. Alok ko ng desperado. Sinusubukang humanap ng mapayapang solusyon. 500,000, pangungutya ni Pilar. Lydia, alam namin kung gaano karaming pera ang meron ka. 1 milyon ang bahay, 2.5 milyon ang ipon, at 5 milyon ang life insurance. At 500,000 lang ang alok mo na parang pulubi kami. Namanhid ako nang marinig ang eksaktong numero. Alam na alam nila ang detalye ng finances ko. May nag-imbestiga sa akin ng detalyado. Paano nyo nalaman ang lahat ng tungkol sa pera ko? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Tahimik sina Armando at Pilar. Pero nahayag na sila sa mukha. Nanginginig ang mga binti ko nang tumayo ako mula sa sofa. Sa tingin ko, may sagot na ako. Sabi ko, papunta sa pinto. Lydia, sandali, sigaw ni Armando sa likod ko. Pero palabas na ako ng bahay. Noong gabing iyon, nakumpirma ko na ang alam ko na. Tingin ng sarili kong pamilya sa akin ay hadlang lang sa pagitan nila at sa perang tingin nila ay nararapat sa kanila. Hindi lang si Jomar at Rowena. Buong pamilya na ang sabuatan na tahimik na lumalaki sa loob ng maraming buwan. Ang mga sumunod na araw ang pinakamadilim sa buhay ko. Nahanap ko ang sarili ko sa sitwasyong hindi ko inasahan. Alam kong kinaplano akong patayin ng sarili kong pamilya, pero walang mapuntahan. Sa kanino mo sasabihin na gustong patayin ka ng anak mo? Sino ang maniniwala? Bukod ba roon, wala akong konkrete proof. Usapan lang na aksidente kong narinig habang nakatago sa kotse. Nagdesisyon akong kailangan ko ng mas maraming ebidensya bago gumawa ng hakbang. Kung makikipaglaban ako sa kanila, kailangang lubos akong handa. Sinimulan kong idokumento ang lahat. Pattern ng kilos nila, usapan, pagbisita, lahat ng pwedeng magsilbing ebidensya sa hinaharap. May desisyon din akong ginawa na natakot ako, pero alam kong kailangan. Papaniwalain ko silang gumagana ang plano nila. Kung magdududa ako o direktang haharapin si Jomar, maaring baguhin nila ang strategy at mas mapanganib pa. Sa halip, nagpatuloy akong gumanap bilang ina na walang alam at mapagkakatiwalaan. 3 araw pagkatapos ng confrontation ko kay Armando, tumawag si Jomar para yayain akong mag-dinner. Extra affectionate ang boses niya sa telepono, na nagbigay sa akin ng goosebumps dahil alam ko ang totoong iniisip niya tungkol sa akin. Mama, gusto ka naming dalhin ni Rowena sa Italian restaurant na gusto mo noon. Sabi niya sa matamis na tono. Matagal na tayong hindi sama-sama bilang pamilya. 1 beses lang kami pumunta sa restaurant na, yon mahigit 1 taon na ang nakaraan. At hindi ko naman talaga gusto. Pero nagkunwari akong excited. Ang sweet naman ng anak ko. Gusto ko yan. Perfect. Susunduin ka namin sa Biyernes ng 7 oras. At mama, isuot mo yung paborito mong birding damit. Gusto naming maganda ka. Ang specific mention sa damit ay naging kakaiba sa akin. Pero tinanggap ko ng walang tanong. Pagkatapos ng tawag, naisip ko kung bakit niya binanggit ang partikular na damit na iyon. 2 taon ko palang binili. Isa sa ilang mamahaling damit na pinayagan ko sa sarili ko sa buong buhay. Sa Biyernes ng hapon, maingat akong naghanda. Isinuot ko ang birding damit gaya ng sinabi niya. Inayos ang buhok, at naglagay ng kaunting makeo. Habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, pinilit kong balewalain ang boses sa ulo ko na nagsasabing maaring ito na ang huling dinner ko. Puntual na dumating sina Jomar at Rowena ng 7 oras. Mukhang kinakabahan si Jomar, kahit pinipilit itago sa forced smiles at shallow comments tungkol sa panahon. Si Rowena naman ay mukhang kalmado, halos masaya, na mas nakakakilabot sa akin. Sa biyahe papuntang restaurant, sobrang formal ang usapan. Kwento tungkol sa trabaho ni Jomar, tungkol sa supposed vacation plans. Kahit ano maliban sa amin bilang pamilya. Sumagot ako ng otomatiko, pero buong atensyon ko ay nakatuon sa pag-obserba sa bawat detalye ng kilos nila. Sa restaurant, pinilit ako ni Rowena na umorder ng pinakamahal sa menu. Lydia, kami ang magbabayad ngayong gabi. Order ka ng gusto mo nang walang iniisip na presyo. Sabi niya na may ngiti na hindi umabot sa mata. Sa dinner, nagsimula silang magtanong ng mga kasual na tanong tungkol sa kalusugan ko. Kumusta raw ang pakiramdam ko lately? May nahihilo ba ako? Problema sa pag-akyat ng hagdan. Na-update ko na raw ba ang health insurance ko lately? Mama, kinakabahan kami sa iyo na nakatira mag-isa sa malaking bahay na yon. Sabi ni Jomar sa concerned tone. Mataas ang hagdan. Paano kung madulas ka? Naku anak, huwag ka mag-alala. 30 taon na akong nakatira sa bahay na yon. Kilalang-kilala ko na ang bawat hakbang. Sagot ko, pinipilit maging casual. Pero mama, iginiit ni Rowena,
ang aksidente ay hindi tumitingin kung gaano katagal tayo nakatira sa lugar. Baka dapat mag-isip ka ng lumipat sa one-story apartment. Mas safe para sa edad mo. Ang paraan ng pagsabi niya ng aksidente ay nagbigay sa akin ng goosebumps. Para bang tinesting niya ang salita. Tinignan kung paano pakinggan. At mama, dagdag ni Jomar, napag-isip-isip mo na ba ang paggawa ng last will and testament? Alam kong hindi komportable pag-usapan ang mga ganito. Pero mahalaga na maayos ang lahat. Ayan na. Ang tunay na dahilan ng dinner na ito. Gusto nilang masigurong updated ang will bago nila ako patayin. May basic will naman ako na ginawa ilang taon na ang nakaraan. Bahagyang nagsinungaling ako. Sayo ko naman iwan lahat, syempre. Nakita ko sina Jomar at Rowena na nagkatinginan ng may quick look of satisfaction. Sandali lang iyon, pero sapat na para kumpirmahin ang lahat ng hinala ko. Mabuti yan, mama. Pero baka dapat i-review mo pa rin sa abogado. Nagbabago ang batas at gusto naming matiyak na maipapatupad ng eksakto ang gusto mo. Sabi ni Jomar sa professional tone. Sa totoo lang, dagdag ni Rowena, pwede ka namang tulungan ni Jomar diyan. Abogado naman siya, masisigurong perpekto ang lahat. Napakabangis ng irony. Ang anak ko na nagbabalak patayin ako. Siya pa ang gustong gumawa ng will na makikinabang siya pagkatapos ng kamatayan ko. Pagkatapos ng dinner, pinilit nila akong ihatid pauwi. Sa biyahe pauwi, lalong naging sinister ang usapan. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung ano ang mangyayari sa iba't ibang hypothetical situations. Mama, kung may mangyari man sa'yo, sabi ni Jomar sa supposedly worried voice. May partikular ka bang gusto naming gawin sa personal mong gamit? Bakit kayo nag-uusap ng malulungkot na bagay? Tanong ko, nagkunwaring naiinis. Babalak pa akong mabuhay ng maraming taon. Siyempre, mama. Mabilis na sagot ni Rowena. Gusto lang naming handa kung sakali. Responsible thing to do yon. Pagdating sa bahay ko, may kakaibang nangyari. Imbes na magpaalam sa labas gaya ng dati, pinilit nila akong samahan papasok. Tulungan ka naming umakyat ng hagdan, mama. Madilim at baka madapa ka, sabi ni Jomar, hinawakan ang braso ko. Habang umaakyat kami sa hagdan papunta sa pinto ko, naramdaman ko ang mga mata nila na sinusuri ang bawat hakbang, ang bawat barandilya, bawat posibleng punto kung saan pwede maging aksidente. Para bang ginagawa nila ang reconnaissance ng crime scene. Pagkapasok, nagsimulang maglakad si Rowena sa buong bahay na parang nag-i-inspect. Lydia, talagang kailangan mo ng mas magandang ilaw sa hagdan na to. Delikado sa dilim. At mama, dagdag ni Jomar, medyo maluwag yang rog sa tuktok ng hagdan. Madali kang madapad yan. Bawat comment ay panibagong malalim na saksak sa puso ko. Hindi lang nila ako pinaplano patayin, kundi narito sila sa sarili kong bahay na kinakalkula kung paano nila ito gagawin. Pagkaalis nila, gising ako buong gabi, nanginginig, hindi lang sa takot, kundi sa kalungkutang napakalalim na pisikal na masakit. Narito ang anak ko sa bahay ko, nakipag-dinner sa akin, nagkunwaring nag-alala sa kalagayan ko, habang pinaplano ang pagkamatay ko. Noong gabing iyon, ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Hindi ako pwede maghintay na maisakatuparan nila ang plano. Hindi ko kayang mamuhay sa patuloy na takot na bawat araw ay maaring huli ko na. Kailangan kong kumilos. Pero sa paraang hindi nila inaasahan. Kung gusto nila akong magka-aksidente, bibigyan ko sila ng eksaktong aksidente na hiniling nila. Pero aksidente na lubos kong kontrolado. Sinimulan kong planuhin ang sarili kong fake death. Ang paglano ng sarili kong kamatayan ang pinakasuryal at pinakakakilabot na karanasan sa buhay ko. Buong araw akong gising na nag-iisip ng bawat detalye, bawat posibleng pagkakamali, lahat ng paraan na maaring magkamali ang plano ko. Pero alam kong ito lang ang tanging paraan para ma-expose ang pamilya ko at mailigtas ang sarili kong buhay. Una, kailangan ko ng tulong. At isang tao lang sa buong mundo ang lubos kong pinagkakatiwalaan. Ang kapitbahay kong si Tita Beatrice. 70 anyos na siya, dating nurse sa buong buhay niya, at mahigit 20 taon na kaming matalik na magkaibigan. Kung may makakatulong sa akin sa imposible kong plano, siya lang iyon. Isang umaga, matapos tiyaking walang nakakakita, pumunta ako sa bahay niya nang bumibilis ang tibok ng puso ko. Nang buksan niya ang pinto, agad niyang napansin ang agitated kong itsura. Lydia, anong nangyari? Mukha kang pangit, sabi niya, inaaya akong pumasok. Naupo kami sa kusina niya, kung saan madaming beses na kaming uminom ng kape sa loob ng maraming taon. Pero ibang-iba ang usaping ito sa lahat. Beatrice, pakinggan mo ako ng mabuti. Mukhang baliw ang sasabihin ko, pero kailangan mong pakinggan. Nagsimula ako nang nanginginig ang boses. Ikwinento ko sa kanya ang lahat.
Mula sa narinig ko sa kotse, hanggang sa nakakakilabot na dinner. Mula sa konfrontasyon kay Armando, hanggang sa kakaibang pagbisita sa bahay ko. Tahimik akong pinakinggan ni Beatrice. Pero nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon niya, mula sa gulat hanggang sa horror, at sa wakas ay galit. Diyos ko, Lydia, hindi ka panipaniwala ito. Sabi niya sa wakas, hinawakan ang mga kamay ko. Beatrice, kailangan ko ang tulong mo. May plano ako, pero hindi ko kaya mag-isa. Ipinaintindi ko sa kanya ang ideya ko. Magfa-fake ako ng kamatayan ko sa paraang lubos na convincing kahit ang mga paramedic ay maniniwala. Si Beatrice, sa medical experience niya, ang makakatulong sa akin na isimulate ang vital signs ng patay ng sapat na tagal para ma-declare akong dead at simulan ang procedures. Lydia, alam mo ba kung gaano ito delikado? Kung may mali, talagang mamamatay ka. Putol ko siya. May plano na sila. Oras na lang ang issue. Isinara ni Beatrice ang mga mata. Malalim na nag-iisip. Kailangan natin ng specific medicines. Kailangang kalkulahin ang eksaktong dose. At kailangang perpekto ang timing. Kaya tutulungan mo ako. Tinitigan niya ako ng ilang segundo na parang oras. Sabi niya sa wakas, pero gagawin natin ito sa pinakasiguro na paraan. Sa mga sumunod na araw, sabay kaming naglano ni Beatrice ng detalye. May mga contacts pa siya sa hospital kung saan siya nagtrabaho ng maraming dekada at nakakuha siya ng discreet ng mga gamot na kailangan. Natukoy din namin ang EMT na re-responde sa tawag. Isang bagong graduate na si Ruben, na wala pang sapat na experience para makadetect ng sopistikadong simulation. Komplikado pero feasible ang plano. Kukuha ako ng specific combination ng gamot na magpapababa ng vital signs ko sa halos imperceptible level. Si Beatrice ang makakakita ng katawan ko at tatawag ng emergency. Kapag dumating ang mga paramedic, tutulungan niya akong i-guide ang evaluation para makumpirma ang kamatayan ko nang hindi nila masyadong inimbestigahan. Pagkatapos ma-declare na dead, dadalhin ang katawan ko sa morgue kung saan may kaibigan si Beatrice, isang pathologist na hindi ko kapatid, na pumayag na tumulong ng walang tanong. Pepekehin niya ang death certificate at payagan akong magising ng pribado kapag nawala na ang effect ng gamot. Samantala, magtatago ako sa secret room sa basement ni Beatrice. Nanonood at nagre-record ng lahat ng gagawin ng pamilya ko pagkatapos ng supposed death ko. Ang pinakamahirap na parte ng plano ay ang legal at logistical aspect. Kailangang walang autopsy, kaya kailangang natural at expected ang death ko para sa edad ko. Imungkahi ni Beatrice na i-fake ang heart attack. Karaniwan at bihirang inimbestigahan sa matatanda na walang history ng previous problems. 2 linggo pagkatapos naming simulan ang paglano, napagdesisyunan naming handa na kami. Pumili kami ng linggo ng hapon nang alam naming nasa bahay ng parents ni Rowena, sina Jomar at Rowena, para sa weekly family lunch nila. Linggo ng umaga, nagising ako ng kakaibang kalmado. Pagkatapos ng mga linggo ng patuloy na takot, sa wakas ay makokontrol ko na ang sitwasyon. Maingat akong nagbihis ng paborito kong dilaw na damit, inayos ang buhok, at naglagay pa ng kaunting makeup. Kung mamamatay ako, gusto kong mukhang dignified. Dumating si Beatrice ng 2 oras ng hapon na may maliit na medical bag. Sigurado ka ba rito, Lydia? Tanong niya ulit. Lubos akong sigurado. Kinuha ko ang gamot sa ilalim ng maingat niyang supervision. Mapait at hindi kasarapan ang lasa, pero pinilit kong huwag isipin. Gaano katagal bago mag-effect? Tanong ko. Mga 15 hanggang 20 minuto. Unang mararamdaman mo ang antok. Tapos babawasan ng husto ang paghinga at pulse mo. Parang banayad na koma. Ang susunod na minuto ang pinakamahabang minuto ng buhay ko. Patuloy na binabantayan ni Beatrice ang vital signs ko. Nagsusulat ng bawat pagbabago sa notebook. Dahan-dahan, naramdaman ko na parang lumulutang ako. Disconnected sa katawan ko. Lydia, naririnig mo ba ako? Tanong ni Beatrice. Gusto ko sanang sumagot, pero hindi lumalabas ang boses ko. Naririnig ko siya ng perpekto, pero parang paralyzed ako. Nakakakilabot at kamangha-mangha sa parehong oras. Perfect. Nasa eksakto ng kailangan natin ang vital signs mo. Tatawagan ko na ang 911. Narinig ko siyang nagdial at sinimulan ang pinakamahalagang role ng buhay niya. Bilis po. Nakita ko ang kapitbahay ko na unconscious sa bahay niya. Sa tingin ko patay na siya. Hindi na siya humihinga. Wala ng pulse. Bilis po. Habang naghihintay ng paramedics, maingat niya akong inilagay sa sahig ng living room. Inayos ang katawan ko sa natural na posisyon na parang nabuwal sa heart attack. Maayos din ito, Lydia. Bulong niya sa tainga ko. Makalipas ang ilang oras, tapos na ito at makukuha natin ang lahat ng ebidensya.
Narinig ko ang sirena na palapit at kung may kontrol pa ako sa katawan ko. Tiyak na bumibilis ang tibok ng puso ko. Ito na ang moment of truth. Kung may mali sa acting ni Beatrice, kung mas experienced ang paramedics kaysa inaasahan namin, kung may detalye kaming hindi napansin, babagsak ang buong plano. Pumasok ang mga paramedics sa bahay ko na may dalang medical equipment at sa semi-conscious state ko. Narinig ko ang mga piraso ng evaluation nila. 62-year-old female, unresponsive. Wala akong pulse. Halos imperceptible ang respiration. Gaano na siya katagal ganito? Kakakita ko lang sa kanya ilang minuto na ang nakaraan. Sagot ni Beatrice sa boses na parang talagang distress. Pumunta ako para bisitahin at nakabukas ang pinto. Ganito ko siya nakita sa sahig. Pagkatapos ng ilang minutong evaluation, narinig ko ang mga salitang hinintay ko at kinatakutan ko rin. Pasensya na po, ma'am. Wala na ang kaibigan ninyo. Mukhang heart attack. Sa edad na ito, napakabilis mangyari. Opisyal nang namatay si Lydia. Ngayon nagsisimula ang pinakamahirap na parte ng plano. Obserbahan kung paano re-responde ang pamilya ko sa balita ng kamatayan ko. Nagising ako sa basement ng bahay ni Beatrice. Lubos na disoriented at tuyot na tuyot ang bibig. Unti-unti nang nawawala ang effect ng gamot. Pero mabigat at kakaiba pa rin ang pakiramdam ng katawan ko. Si Beatrice ay nakaupo sa tabi ko. Binabantayan ang recovery ko ng may paihong professional dedication na ipinakita niya sa buong pagkamatay ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Tinutulungan akong maupo ng dahan-dahan. Parang talaga akong namatay. Sagot ko sa paos na boses. Gumana ito. Opisyal na nilang na-declare na patay ako ng perpekto. Nakapirma na ang death certificate. Opisyal na namatay si Lydia Monroe kahapon ng 3:45 ng hapon sa biglang heart attack. Tumama sa akin ng buo ang realidad ng ginawa namin. Wala na akong legal na existence. Isang multo na ako. Malayang makakapamasid kung paano re-responde ang pamilya ko nang hindi nila alam na nakatingin ako. Tinawagan mo na ba si Jomar? Tanong ko, kahit pisikal na masakit ang tanong. Tinawagan ko siya kagabi pagkatapos nilang dalhin ka sa hospital. Nakakabagabag ang reaksyon niya. Ipinakita sa akin ni Beatrice ang phone kung saan niya ni-record ang usapan. Nanginginig ang kamay ko habang pinipindot ang play. Jomar, si Beatrice ito, kapitbahay na mama mo. May malungkot na balita ako. Ang mama mo, namatay ang mama mo ngayong hapon. May katahimikan na ilang segundo. Nang magsalita siya, hindi shocked o devastated ang boses niya. Mukhang relieved. Diyos ko, anong nangyari? Tanong niya. Pero may something forced sa tono ng gulat niya. Heart attack daw. Nakita ko siya sa bahay niya. Sabi ng paramedic, napakabilis at hindi siya nagdusa. Ah, ganon. Salamat sa pagtawag, Beatrice. Pupunta agad kami ni Rowena sa hospital para ayusin ang lahat. Jomar, sobrang nakakalungkot. Alam kong mahal na mahal mo ang mama mo. Malaking kawalan ito, pero lately ay may mga health problems na si mama. Sa tingin ko, panahon na niya. Ang kasinungalingan tungkol sa supposed health problems ko ay parang punyal sa akin. Gumagawa na siya ng narrative para i-justify ang kamatayan ko bago pa man magtanong ang iba. Pagkatapos pakinggan ang recording, hindi ko na napigilan ang luha, ang lamig ng boses niya, ang dali niyang tanggapin ang balita, ang kasinungalingan tungkol sa kalusugan ko. Lahat iyon ay nagkumpirma na talagang pinlano nila ang pagkamatay ko. May iba pa, mahinang sabi ni Beatrice. Naglagay ako ng hidden camera sa bahay mo bago ka namatay. Gusto kong makapture ang reaksyon nila kapag kumuha sila ng gamit mo. Ipinakita niya sa akin ang laptop kung saan real-time ang access sa mga kamera. Sa screen, nakikita ko ang sarili kong living room, walang tao at tahimik. Kakaiba ang makita ang bahay ko mula sa ganitong perspektibo. Alam kong technically hindi na akin. Kailan mo akalaing pupunta sila? Tanong ko. Marahil ngayon din. Bihirang maghintay ng matagal ang mga tao sa gamit ng namatayan. Lalo na kung may pera involved. Hindi kami naghintay ng matagal. Bandang tanghali, narinig namin ang tunog ng susi sa pinto ng bahay ko. Sabay na pumasok sina Jomar, Rowena, Armando, at Pilar na parang well-coordinated team. Ang susunod na nakita ko ay nagpunit sa kaluluwa ko. Walang luha, walang pagluluksa. Kahit respectful pause man lang sa pagpasok sa bahay na tinitirhan ko ng 30 taon. Agad nilang sinimulang suriing mabuti ang mga gamit ko na parang appraisers sa auction. Sa wakas, sabi ni Pilar nang may obvious relief sa boses. Akala ko hindi na darating ang araw na ito. Pilar, please, sabi ni Jomar. Pero mas caution kaysa genuine reproach ang tono niya. Kakabawas lang namin ng mama ko. Oh Jomar,
Huwag mo akong bigyan ng sentimental ngayon. Alam nating lahat na kailangan ito. Sabi ni Rowena nang may lamig na nagpalamig sa dugo ko. Nabuhay na siya ng buhay niya. Ngayon naman tayo. Si Armando ay sinuri na ang kitchen cabinets. Hinahanap ang important documents. Saan kaya niya tinago ang bank papers? Kailangan nating mahanap ang savings account info. Sa desk sa kwarto niya, tingin ko, suggest ni Jomar. Lagi niyang inaayos ang mga papel doon. Nakita ko silang nagkahiwa-hiwalay sa bahay ko na parang buitre. Hinahawakan ang mga gamit ko. Tinatasa ang halaga. Nagpaplano kung paano nila paghahati-hatian ang mana ko. Parang pinanonood ko ang buhay ko na ginigiba ng mga taong supposed na nagmamahal sa akin. Nakita ni Rowena ang jewelry box ko at sinimulang suriin ang bawat piraso. May halaga pa tong gold chain. At tong hikaw, kahit luma, may sentimental value siguro sa iba. Hindi pera ang sentimental value, Pilar. Sarkastikong sabi ni Pilar. Mas mabuting tumutok ka sa may tunay na halaga. Nakita ni Jomar ang financial documents ko sa drawer ng desk. Eksakto kung saan ko palaging inilalagay. Eto na. Savings account sa Northwood Bank. 2.5 milyon. Checking account. 400,000. At eto ang life insurance policy. Magkano ang insurance? Tanong ni Armando ng excited. 5 milyon. Sole beneficiary, ako. Perfect. Sabi ni Rowena ng may satisfaction. Kasama yan, loose savings plus ibebenta natin ang bahay. Sapat na para mabili ang bagong bahay at mabayaran ang lahat ng utang. Makakasyar kami di ba? Tanong ni Pilar ng may banta sa tono. Siyempre, mabilis na sagot ni Jomar. Gaya ng napagkasunduan, 1 quarter sa inyo. Ang pakinggan ng pamilya ko na nagnegotiate ng division ng mana ko, habang sariwa pa ang katawan ko sa morgue, ay mas masakit kaysa inaasahan ko. Pero may mas malala pa. Nakita ni Armando ang family photo sa nightstand ko. Isa sa ilang larawan namin nang sama-sama noong Pasko 5 taon na ang nakaraan. Imbes na magpakita ng emosyon, itinapon niya ito sa basura ng walang seremonya. Hindi natin kailangan panatilihin ang sentimental na bagay. Sabi niya ng may paghamak. Tama si Armando, kumpirma ni Rowena. Kailangang maging practical. Mabilis nating ibebenta ang bahay. Kaya hindi tayo pwedeng magkalat ng walang kwentang bagay. Pero si Pilar ang nagsabi ng mga salitang pinakamasakit sa akin. Sa totoo lang, nagulat ako na ang tagal niya pang mamatay. Sa tigas ng ulo niya, akala ko abot siya ng 70, kahit magmalaki lang sa atin. Tawa silang lahat. Tawa sila sa akin, sa kamatayan ko, sa supposed katigasan ng ulo ko sa pagiging matagal bumuhay. Sa sandaling iyon, nawala ang kahit anong natitirang duda ko tungkol sa justice ng plano ko. Kinuha ni Jomar ang cellphone niya at nagsimulang tumawag. Morrison Real Estate Agency. Si Jomar Ruiz ito. Gusto ko pong pumunta kayo para mag-appraise ng bahay for quick sale. Urgent po. Namatay po ang may-ari kahapon. Gusto na namin ilagay sa market this week. Wala man lang plano ng disenteng living. Nang tanungin ni Rowena ang tungkol sa funeral arrangements, sagot ni Jomar. Simple cremation, walang lamay, walang ceremony. Mas mura at mas mabilis. At kung magtanong ang iba kung bakit walang lamay, tanong ni Armando. Sabihin natin last wish niya. Gusto niya simple at private. Walang hesitation na sagot ni Jomar. Ninakaw nila kahit ang dignidad ko sa kamatayan. Walang pagkakataon ang ilang kaibigan ko na magpaalam. Walang pagkilala sa buhay ko ng sakripisyo. Wala nang iba maliban sa anonymous quick cremation. 3 oras silang nasa bahay ko na kinakatalog ang bawat valuable object. Nagpaplano ng sale. Hinati-hati ang gamit ko na parang spoils of war. Nang umalis na sila, lubos nang nilapastangan ang tahanan ko. Noong gabing iyon, habang pinanonood ko ulit-ulit ang recordings, ginawa ko ang final decision ko. Hindi sapat ang ma-expose ang murder plot nila. Kailangan ko silang pagbayarin sa bawat malupit na salita, sa bawat sandali ng lamig, sa bawat piraso ng buhay ko na sinira nila sa kanilang kasakiman. Beatrice, sabi ko ng may determinasyon. Kailangan ko ng tulong mo sa second part ng plano. Anong balak mo? Tanong niya. Kahit sa ekspresyon niya alam ko nang alam niya na dramatic ito. Bubangon ako mula sa mga patay sa pinakamahiyain na posibleng sandali para sa kanila. At kapag ginawa ko yon, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung anong klaseng tao talaga sila. Naniniwala ang pamilya ko na nanalo sila sa loto sa pagkamatay ko. Hindi nila alam na ang tunay na loto ay nagsisimula pa lang, at mali ang numero nilang tinaya. Ang mga sumunod na araw ay emotional roller coaster na naghatid sa akin mula sa pinakamalalim na galit hanggang sa matigas na determinasyon na hindi ko alam na taglay ko. Mula sa taguan ko sa basement ni Beatrice,
Patuloy kong pinanonood ang bawat galaw ng pamilya ko sa hidden cameras. Dinodokumento ang bawat malupit na usapan, bawat heartless decision tungkol sa supposed inheritance ko. Naglagay pa ng karagdagang discrete camera si Beatrice sa strategic places, sa opisina ni Jomar, sa bahay ni Armando, kahit sa kotse ni Rowena. Ang experience niya bilang nurse ay nagturo sa kanya na maging extremely meticulous. At perpekto itong na-transfer sa SCY operation namin. Lydia, kailangan mong makita ito. Sabi sa akin ni Beatrice isang umaga sa ikatlong araw. Itinuro ang laptop screen. Nasa opisina si Jomar at may kausap sa telepono. Sa recording, nakita ko ang anak ko na nakaupo sa desk niya na may ngiti na nagpanginig sa tiyan ko. Mr. Cruz, naiintindihan ko na mabilis ang process ng life insurance kapag natural cause ang death. Exactly. Heart attack. Wala pong autopsy. Sabi ng doktor normal na normal para sa edad niya na may history ng stress. Gaano katagal ang payot? 1 linggo. Perfect. Ang pinakanakakaapekto sa akin ay ang sobrang casual niyang tono. Walang bakas ng sakit. Kahit discomfort man lang na inaasahan sa isang bagong nawalan ng ina. Parang businessman lang siyang nagsasara ng routine deal. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, agad siyang tumawag sa iba. Rowena, ako ito. Mabuting balita. Ma-process ang insurance this week. 5 milyon clean. Tinawagan ko na ang real estate. Bukas na pupunta para mag-appraise ng bahay. Ano? Hindi pa ako nakapag-isip ng feelings. Kailangang maging practical. Ang huling frase na yon ang sumira sa puso ko. 3 araw pa lang mula nang mamatay ang ina niya. At wala siyang panahon para sa feelings. Pero ang tunay na naghanda sa akin sa final phase ng plano ay ang usapan na nakapture namin noong hapon ding iyon ni Rowena at Pilar sa isang cave sa bayan. Alam mo ba kung ano ang pinakamagandang parte nito? Sabi ni Rowena, humihigop ng latte. Nasa wakas natanggal na natin ang burden na yon. Palagi kasing may guilt si Jomar na hindi niya masyadong nadadalaw. Hindi niya binibigyan ng mas maraming pera. Ngayon makakabuhay na siya ng walang constant pressure. Naman, masigasig na sagot ni Pilar. At ang pinakamaganda, walang makakahinala kahit kailan. Perpektong plano ni Armando. Isang matandang 60 panandang pandagdag na namatay sa heart attack. Sino ang magdududa roon? Exactly. At ngayon panalo tayong lahat. Kayo ni Jomar makakabili ng dream house. Si Armando makakabayad ng utang. At ako sa wakas ay hindi na kailangang magkunwaring gusto ko ang matandang mapait na yon. Ang marinig si Rowena na tawagin akong matandang mapait pagkatapos ng mga taon na tinrato ko siya bilang anak ang naging huling straw. Sa sandaling iyon, tuluyang nawala ang kahit anong natitirang maternal o familial love sa puso ko. Beatrice, sabi ko noong gabing iyon, may contacts ka sa media diba? Mga ilan? Bakit? Kasi gusto kong public ang resurrection ko. Ayaw kong malaman nila ng pribado at magkaroon ng time mag-excuse o mag-manipulate. Gusto kong makita ng buong mundo kung sino talaga sila. Ngumiti si Beatrice sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito. May kaibigan ako sa Channel 7 News. Si Maria Elena Vargas, ang investigative reporter. Mahilig siya sa ganitong kwento. Perfect. Kailan tayo pwedeng makipagkita sa kanya? Kinabukasan ng gabi, dumating si Maria Elena sa bahay ni Beatrice matapos tiyaking walang sumusunod sa kanya. Babaeng nasa 40s na may matatalas na mata at may energy ng magaling na journalist. GNG, Lydia, sabi niya pagkatapos naming ipaliwanag ang buong sitwasyon. Ito ay hindi ka panipaniwala. Kung may ebidensya kayong sinasabi, maaring ito ang story of the year. Ipinakita namin sa kanya ang video at audio recordings na naipon namin nitong mga nakaraang araw. Pinanonood ko siyang nag-take down ng notes ng mabilis habang pinapakinggan ang usapan ng pamilya ko. At nagbago ang ekspresyon niya mula sa professional skepticism tungo sa genuine outrage. Hindi ka panipaniwala ito. Bulong niya pagkatapos mapanood ang recording kung saan sinabi ni Pilar na matagal na nilang hinihintay ang kamatayan ko. At may meeting pala sila para opisyal na hatiin ang mana, dagdag ko. Sagot ko. Sinabi pa nga sa akin ni Jomar noon na kapag may nangyari sa sinumang miyembro ng pamilya, magkakaroon ng formal meeting para basahin ang will at hatiin ang assets. Sabi niya civilized daw yon. Kailan mo akalaing gaganapin ang meeting na yon? Tanong niya. Marahil sa susunod na Sabado. Iyon ang karaniwang available ang buong pamilya. Isinara ni Maria Elena ang notebook at tinitigan ako ng diretso sa mata. GNG, Lydia, kung gagawin natin ito, walang balikan. Kapag naipalabas ito, magbabago magpakailanman ang buhay mo at ng pamilya mo. Nagbago na magpakailanman ang araw na nagdesisyon silang patayin ako para sa pera.
Sagot ko ng walang pag-aalangan. Ngayon, gusto kong malaman ng buong mundo kung anong klaseng tao talaga sila. Sa mga sumunod na araw, inihanda ni na Maria Elena at ng team niya ang lahat para sa tinawag nilang pinakadramatikong resurrection sa kasaysayan ng local television. Naglagay sila ng additional cameras sa bahay ko. Nakipag-coordinate sa police department para maghanda ng pulis na mag-aaresto sa pamilya ko for conspiracy. At nakipag-ugnayan pa sa isang judge na makakasama sa revelation. Simple pero devastating ang plano. Magkikita-kita ang pamilya ko sa bahay ko sa Sabado ng hapon para sa official reading of the will. Habang nag-usap sila kung paano hatiin ang mana ko, lilitaw ako sa front door, kasama ang T-cameras, pulis, at lahat ng ebidensya ng conspiracy nila. Biyernes ng gabi, tinawagan ni Jomar ang lahat ng miyembro ng pamilya para i-confirm ang meeting. Bukas ng 3 oras ng hapon sa bahay ni Mama. Sabi niya sa bawat isa, magdala ng ID kasi kailangan i-verify ng abogado kung sino ang legal heirs. Ang kasinungalingan tungkol sa abogado ang nagpainit sa ulo ko. Wala namang abogado. Ginawa lang nila ang excuse na yon para mas official at legal ang hitsura ng meeting. Noong gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Pero hindi dahil sa kaba. Dahil sa anticipation. Pagkatapos ng mga araw ng sakit, pagtataksil, at humiliasyon, sa wakas ay makakamit ko ang justice. Pero higit sa justice, may masatisfying pa akong makukuha. Ang buong katotohanan na nakalantad sa buong mundo. Sabado ng umaga, maingat akong naghanda. Isinuot ko ang pulang damit na binili ko para sa kasal ni Jomar. Nagmakeop ako na parang special occasion at perpekto ang pagkakaayos ng buhok. Kung bubangon ako mula sa mga patay, gusto kong mukhang ganap na radyan. Handa ka na ba rito? Tanong sa akin ni Beatrice habang chine-check ang recording equipment sa huling pagkakataon. Handa na ako mula noong marinig ko ang anak ko na nagpaplano ng pagpatay sa akin. Sagot ko nang may kalmang nagulat sa akin. Ngayon, malalaman nila na hindi ganoon kadali patayin si Lydia. Dumating si Maria Elena kasama ang camera crew ng 2 oras ng hapon. Nakikita sa hidden cameras na papunta na sila sa bahay mo. Imporma niya sa akin. Kakasimba lang ng kuya at hipag mo. Paparada na ang anak at manugang mo. Pinanood ko sa mga screen ang pamilya ko na pumapasok sa bahay ko sa huling pagkakataon bilang heirs. Hindi nila alam na makalipas ang 1 oras ay magiging public nightmare ang buhay nila na hindi na nila makakaahon. GNG, Lydia, sabi sa akin ni Maria Elena, seryoso, makalipas ang ilang minuto, dadaan ka sa pintong iyon at haharapin ang mga taong nagplano ng pagpatay sa iyo. May partikular ka bang gustong sabihin sa kanila? Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo. Marami akong sasabihin sa kanila. Ang 3 oras 15 minuto ng hapon, habang pinanonood ko sa hidden cameras ang pamilya ko na nakaupo sa sarili kong living room para hatiin ang mana ko. Naramdaman ko ang halo ng kaba at determinasyon na hindi ko pa naranasan kailanman. Parang lahat ng taon ng sakripisyo, pagdurusa, at sakit ay nag-concentrate sa definitive moment na ito. Sa mga screen, nakita ko si Jomar na nakaupo sa paborito kong armchair. Ang mismong upuan kung saan ko siya binabasa ng kwento noong bata pa siya. May hawak siyang folder ng legal documents at may satisfied expression na nagpanginig sa tiyan ko. Si Rowena ay katabi niya na may bagong damit na tiyak na mas mahal kaysa sa ginastos ko sa damit sa 1 buong taon. Sina Armando at Pilar ay nasa sofa at nakikita ko ang kasakiman sa mga mata nila habang naghihintay ng eksaktong numero ng mana ko. May dala pang notebook si Pilar kung saan nagsusulat siya ng mga numero na parang business meeting. Well, simula ni Jomar sa solemn pero fake na tono. Nandito tayo para pag-usapan ang distribution ng assets ng mama ko. Gaya ng alam nyo, ako lang ang sole heir sa will niya. Pero bilang pamilya, napagkasunduan nating gawing more equitable ang distribution. Dagdag ni Rowena na may ngiti na hindi umabot sa mata. Hinawakan ni Maria Elena ang balikat ko. Perfect timing, GNG, Lydia. Eksakto ang pinag-usapan nila sa inaasahan natin. Huminga ako ng malalim at naglakad papunta sa pinto ng sarili kong bahay, kasama ang 2 kameraman, sound technician, 2 pulis, at ang pinakamatapang na reporter. Bumibilis ng sobra ang tibok ng puso ko na parang naririnig ng buong barangay. Live na ba? Tanong ko sa main kameraman. Po, ma'am. Live na kami. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng huling push ng tapang na kailangan ko. Libu-libong tao ang makakapanood ng pinaka-poetic justice ng buhay nila. Isinukso ko ang susi sa lock at dahan-dahang pinihit. Ang tunog ng metal ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. At agad kong narinig na tumigil ang usapan sa living room. Narinig nyo ba yon? Tanong ni Pilar ng kinakabahan.
Hangin siguro, sagot ni Armando. Pero unisi ang boses niya. Binuksan ko ang pinto at diretso akong pumasok sa living room kung saan nakaupo ang pamilya ko. Nag-uusap kung paano gagastusin ang pera mula sa kamatayan ko. Sumunod sa akin ang T-cameras. Kinukunan ang bawat segundo ng magiging pinakadramatiko nilang sandali. Nang lumitaw ako sa may pinto ng living room, ganap na katahimikan ang sumunod. Katahimikan na nakakakilabot. Si Rowena ang unang nakakita sa akin. Namutla ng lubos ang mukha niya. At sumigaw siya na tiyak na narinig ng buong barangay. Diyos ko, hindi pwede. Si Jomar ay tumayo mula sa armchair, nang napakabilis na nahulog lahat ng dokumento sa sahig. Ganoon kalaki ang pagkakabuka ng mata niya, na parang lalabas sa sockets. Mama, pero patay ka na. Si Pilar ay sumigaw ng hysterically. Hindi sa tuwa na buhay ako, kundi malinaw na sa takot. Multo. Multo 2. Namatay si Lydia. Nakita natin lahat ang death certificate. Si Armando ay nanatiling nakatayo, na parang naging bato. Nakaaw ang bibig niya, pero walang tunog na lumalabas. Kamusta, mahal kong pamilya? Sabi ko sa pinakakalmadong boses na kaya ko. Sana hindi ko kayo naabala sa importanteng bagay. Pumasok si Maria Elena sa likod ko, kasama ang mga kamera. Magandang hapon. Ako po si Maria Elena Vargas ng Channel 7 News. At live nating in-year ang maaring pinaka-shocking story ng taon. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Jomar. Sa wakas ay nakabalik ang kakayahang magsalita. Kahit hysterical ang boses. Anong nangyayari, mahal kong anak? Sagot ko. Dahan-dahang naglalakad papunta sa gitna ng kwarto. Bumalik ako mula sa mga patay, para personal na marinig kung paano nyo paghahati-hatyan ang mana ko. Pero ang hospital, ang death certificate, na-cremate ka na. Nautal na sabi ni Rowena, halatang nanginginig. Ang cremation. Ngumiti ako ng may satisfaction. Interesting na binanggit mo yan, Rowena. Lalo na't ikaw ang nagdesisyon ng cremation na walang lamay dahil mas mura at mas mabilis. Diba? Perpektong na-capture ng kameras ang itsura ng horror sa mukha niya nang ma-realize niyang alam ko, eksakto ang sinabi nila. GNG, Lydia. Putol ni Maria Elena. Maaari niyo bang ipaliwanag sa audience natin kung ano ang nag-udyok sa inyo na ifeke ang sarili niyong kamatayan? Humarap ako sa kameras. Alam na libu-libong tao ang nanonood ng confrontation na ito ng live. Naudyukan akong ifeke ang kamatayan ko nang matuklasan kong pinaplano ng sarili kong pamilya na patayin ako para makuha ang mana ko. Kasinungalingan yan, sigaw ni Jomar. Pero mas desperate kaysa galit ang boses niya. Kasinungalingan? Tanong ko ng mahinahon. Ibig sabihin kasinungalingan din ba ito? Kinuha ko ang phone ko at pinatugtog ang recording ng usapan na narinig ko sa kotse niya. Napuno ng boses nila ni Rowena ang kwarto. Nagdidiskusyon ng detalye ng plano nilang pagpatay sa akin. Sigurado ka bang walang makakahinala kapag nangyari na yon? Perpekto ang plano. Si Mama ay magkakaroon ng natural at believable na aksidente. Habang tumutugtog ang recording, nakita ko ang mukha ng pamilya ko na nagbabago mula sa shock tungo sa purong takot. Si Rowena ay umiyak ng hindi mapigilan. Pero hindi iyak ng pagsisisi, kundi ng panik nang ma-realize niyang nahuli na sila. Pipek, yang recording na yan. Despeadong sigaw ni Pilar. May gumawa niyan. Baliw si Lydia. Peke. Tanong ko at kinuha ang isa pang phone. At peke rin ba itong isa pang usapan, Pilar? Yung sayo kay Rowena sa KF kahapon, kung saan sinabi mong perpektong plano ni Armando. Pinatugtog ko ang pangalawang recording kung saan, buong sinabi ni Pilar, kung gaano na nila katagal hinihintay ang kamatayan ko, at na walang makakahinala kahit kailan. Sa wakas ay nagsalita si Armando nang nanginginig ang boses. Lydia, malaking pagkakamali ito. Hindi natin gagawin ang ganyan. Pagkakamali, malutong kong natawa. Pagkakamali rin ba na nandito kayo kahapon sa bahay ko na naghati-hati ng gamit ko na parang buitre? Pagkakamali rin ba na tinawagan na ni Jomar ang insurance company para makuha ang life insurance ko? Humarap si Maria Elena nang may mikropono kay Jomar. G. Ruiz, paano nyo ipapaliwanag ang mga recording na ito kung saan malinaw na naririnig kayong nagpaplano ng pagpatay sa inyong ina? Pinagpapawisan ng sobra si Jomar at nanginginig ang mga kamay. Ito ay conspiracy. May gustong sirain ang pamilya namin. Conspiracy, putol ko. Gaya ng conspiracy na ginawa ninyong apat para patayin ako. Gaya ng conspiracy kung saan napagkasunduan yung bigyan ni na Armando at Pilar ng quarter ng mana ko kapalit ng pakikipagsabuatan nila. Sa sandaling iyon, lumapit ang isa sa mga pulis. Jomar Ruiz, Rowena Ali, Armando Santos, at Pilar Santos.
Inyong arestado sa salang conspiracy to commit murder. Hindi, sigaw ni Rowena. Hindi pwedeng mangyari ito. Patay siya. Nakita naming namatay siya. Hindi niyo ako nakitang mamatay. Sagot ko ng may satisfaction. Nakita niyo akong umarte. At mukhang mas magaling akong umarte kaysa sa pagkukunwari ninyong mahal niyo ako. Habang sinisimulan ng mga pulis na pusasan ang pamilya ko, nagpatuloy si Maria Elena sa live interview. GNG, Lydia, ano ang pakiramdam na harapin ang mga taong naglano ng pagpatay sa inyo? Pakiramdam ko justice, sagot ko, tumitingin ng diretso sa kameras. Sa loob ng 35 taon, isinakripisyo ko ang lahat para sa anak ko. Nagtrabaho ako ng 14 na oras isang araw. Ipinagbili ang alahas ko. Isinantabi ang sarili kong kaligayahan para mabigyan siya ng edukasyon at oportunidad na kailangan niya. At ganito ang ipinagpalit niya sa akin. Pagkaplano ng kamatayan ko para sa pera. Si Jomar, na nakaposas na ang mga kamay, tumingin sa akin ng may halo ng galit at desperasyon. Mama, please. Mali ito. Mahal kita. Palagi kitang minahal. Mahal mo ako. Tanong ko sa boses na nabasag pero matatag. Mamahalin mo ba ang isang taong pinaplano mong patayin para sa 1 milyon? Mamahalin mo ba ang isang taong ipinagdiriwang ang kamatayan niya nang walang disenteng libing? Hindi totoo yan. Tumahimik ka. Sigaw ko ng may lakas na hindi ko alam na taglay ko. Ayaw ko nang makinig ng kahit anong kasinungalingan mula sa bibig mo. Narinig ko lahat, Jomar. Narinig ko kung paano nyo pinlano ang aksidente ko. Narinig ko kung paano kayo tumawa sa kamatayan ko. Narinig ko kung paano sinabi ni Pilar na nagulat siya na matagal pa akong namatay. Narinig ko kung paano nyo hinati ang pera ko bago pa man lumamig ang katawan ko. Sa wakas ay tumulo ang luha mula sa mga mata ko. Pero hindi luha ng lungkot. Luha ng kalayaan. Maria Elena, sabi ko, humarat sa reporter. Gusto kong malaman ng buong lungsod na ang pamilya ay hindi palaging ang magkakasama sa dugo. Ang tunay na pamilya ay ang walang kondisyong nagmamahal sa iyo, ang nag-alaga sa iyo kapag mahina ka, ang nagluluksa sa kamatayan mo imbes na ipagdiwang ang mana mo. Habang inilalabas ng mga pulis ang anak ko, manugang ko, kuya ko, at hipag ko, sumigaw si Jomar mula sa pinto. Hindi pa tapos ito, mama. Ipaglalaban natin ito sa korte. Hindi, Jomar. Sagot ko ng may kalmang nagulat sa akin. Tapos na ito noong araw na nagdesisyon kang mas mahalaga ang pera kaysa sa buhay ng nanay mo. Ngayon ay haharapin mo na ang consequences ng mga ginawa mo. Nang tahimik na sa wakas ang bahay, isinara ni Maria Elena ang live interview. Isa ito sa pinakakahangahangang kwento na nakover ko sa 20 taon ko sa journalism. Isang ina na nagfeke ng kamatayan para ma-expose ang pamilyang nagplano ng pagpatay sa kanya. Mula dito, Maria Elena Vargas, Channel 7 News. Bumagsak ako sa paborito kong armchair. Ang mismong upuan kung saan nakaupo si Jomar kanina na nagpaplano ng mana ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, naramdaman kong tunay na payapa. Pumasok si Beatrice at umupo sa tabi ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Parang sa wakas ay nagising ako mula sa pinakamalupit na bangungot sa buhay ko. Sagot ko. At parang ang tunay na Lydia ay bumalik na mula sa mga patay. Ang mga buwan pagkatapos ng resurrection ko ay parang pamumuhay sa ganap na bagong mundo. Viral ang kwento sa loob lang ng ilang oras at hindi lang lokal. Tinakpan ng media sa buong bansa ang tinawag ng mga journalist na pinakaperpektong family revenge sa modern history. Hindi tumigil sa pagring ang telepono ko. Gusto ng TV producers na gumawa ng documentaries. Gusto ng writers ng book rights. At kahit isang Hollywood company ang tumawag para gumawa ng pelikula. Pero ang pinakamahalaga sa akin ay sa wakas. Pagkatapos ng mga dekada ng tahimik na sakripisyo, nalaman ng buong mundo ang kwento ko. Sumabog ang social media sa messages of support. Libu-libong kababaihan ang nag-share ng sarili nilang kwento ng sakripisyong maternal, ng walang utang na loob na pamilya, ng mga anak na iniwan sila pagkatapos makuha ang lahat mula sa kanila. Naging boses ako ng hindi sinasadya ng lahat ng ina na nagbigay ng lahat para sa pamilya nila, pero ipinagkanulo sa huli. Mas mabilis kaysa inaasahan ang legal process. Ang mga recordings na naipon namin ni Beatrice ay irrefutable evidence ng conspiracy. Formal na kinasuhan sina Jomar, Rowena, Armando, at Pilar ng conspiracy to commit first-degree murder, insurance fraud, at planning a homicide for financial gain. Sa hearings, sinubukan ng mga abogado nila na iargue na iligal ang pagkuha ng recordings. Pero nagdesisyon ang judge na dahil sa bahay ko at usapan ko ang na-record, walang violation of privacy. Bukod pa roon, ang katotohanan na pinaplano nila ang pagpatay sa akin ay nag-justify ng kahit anong paraan
para maprotektahan ang buhay ko. Ang pinakanakakasakit sa akin sa buong trial ay marinig si Jomar sa witness stand na sinusubukang i-justify ang mga ginawa niya. Gumawa ang abogado niya ng defense base sa ideya na controlling at manipulative daw akong ina na emotionally blackmail ang anak ko sa buong buhay niya. Naramdaman ng kliyente ko na trap siya sa constant demands ng isang ina na hindi na-satisfy sa kahit ano. Ang abogado ay nagsabing ginamit ko raw ang sakripisyo ko bilang emotional weapon laban sa anak ko. Pinaparamdam ko raw guilty siya sa pagnanais na magkaroon ng sariling buhay. Ang marinig ang mga kasinungalingang iyon sa courtroom ay muling sumira sa puso ko. Ginawa nilang toxic at manipulative ang walang kondisyong pag-ibig at sakripisyo ko. Sa narrative nila, ako ang kontrabida, at sila ang mga biktima ng supposed maternal tyranny ko. Pero nang ako naman ang nag-testify, nagkaroon ako ng pagkakataon na ikwento ang panig ko. Sa matatag pero emosyonal na boses, ikinuwento ko ang bawat sakripisyo. Bawat gabing hindi ako nakatulog. Bawat extra job na kinuha ko para mabigyan si Jomar ng pinakamagandang buhay. Ipinaintindi ko kung paano ko ipinagbili ang wedding ring ko para mabili siya ng unang komputer. Kung paano ako nagtrabaho ng 14 na oras isang araw para maipagpatuloy ang bayad sa kolehiyo niya. Kung paano ko isinantabi ang sarili kong kaligayahan para masigurong magiging maayos ang kanya. Your Honor, sabi ko, tumingin ng maigi sa judge. Hindi ko kailanman ginamit ang sakripisyo ko para i-blackmail ang anak ko. Sa katunayan, sinikap kong itago ito sa kanya para hindi siya maging guilty. Gusto ko lang siyang maging malaya na mabuhay, maging masaya, magkaroon ng sariling pamilya. Ang hindi ko lang inasahan ay ang kalayaang iyon ay mga hulugan ng pagpaplano ng kamatayan ko. Ang pinakadramatiko sa buong trial ay nang i-play ng prosecutor ang complete recordings ng lahat ng usapan namin. Ang marinig ulit ang malamig na boses nila na nagdidiskusyon ng plano nilang pagpatay sa akin. Ngayon sa courtroom na puno ng tao ay nakakadurog, pero liberating din. Nang i-play ang recording kung saan sinabi ni Pilar na nagulat siya na matagal pa akong namatay. Nakita ko ang ilang jury members na nagpunas ng luha sa mata. Nang i-play ang part kung saan tinawag ako ni Rowena na burden na sa wakas ay natanggal na nila. Kahit ang judge ay kailangang magpaus para magkompose. Si Jomar ay umiyak sa part na yun ng trial. Pero hindi ako sigurado kung tears of genuine remorse o takot lang sa consequences na haharapin niya. Guilty on all charges ang verdict pagkatapos lang ng 3 oras ng deliberation ng jury. 20 taon ang sentensya kay Jomar. 15 taon kay Rowena, 12 taon kay Armando, at 0 taon kay Pilar dahil siya ang itinuring na least active sa planning pero essential accomplice pa rin sa conspiracy. Nang binasa ng judge ang sentensya, wala man lang isa sa kanila ang tumingin sa akin. Nakatungo lang sila, sa wakas ay hinaharap ang realidad na may tunay at nakakadurog na consequences ang mga ginawa nila. Pagkatapos ng trial, lumapit ako kay Jomar sa huling pagkakataon bago siya kunin. Anak ko, mahinang sabi ko, gusto ko lang malaman mo na kahit lahat ng ginawa mo, may parte pa rin sa akin na naalala ang mabait na batang dating ikaw. Tumingin siya sa akin na puno ng luha ang mata. Mama, sorry po. Sobrang sorry po ako. Hindi ko alam kung ano ang naging ako. Naging tao ka na mas pinahalagahan ang pera kaysa sa buhay ng nanay mo. Malungkot kong sagot. Pero marahil ang mga taong ito sa kulungan ay magbibigay sa iyo ng panahon para alalahanin kung sino ka bago ka tuluyang kainin ng kasakiman. Iyon ang huling salitang ipinagpalitan namin. Ang mga sumunod na buwan ay tungkol sa total reconstruction ng buhay ko. Ipinagbili ko ang bahay na tinitirhan ko ng 30 taon. Sobrang daming masasakit na alaala, at hindi ko na kaya manatili sa lugar kung saan pinlano ng pamilya ko ang pagpatay sa akin. Sa pera mula sa pagbenta, bumili ako ng mas maliit pero magandang bahay sa tahimik na subdivision malapit sa bahay ni Beatrice. May desisyon din akong ginawa na lubos na nagbago ng pananaw ko sa yaman at pera. Idinonate ko ang karamihan ng ipon ko sa foundation na tumutulong sa single mothers na makapagbayad ng college ng mga anak nila. Kung ang pera ko ang naging dahilan kung bakit gusto nila akong patayin, gagamitin ko ang perang iyon para gumawa ng kabutihan sa mundo. Sakita mula sa rights ng kwento ko. Nagtatag ako ng scholarship fund na may pangalan ko. Bawat taon, 5 working mothers ang tumatanggap ng full financial assistance para maipagkolehiyo ang mga anak nila. Ito ang paraan ko para masigurong ang karanasan ko, gaano man kasakit, ay makakagawa ng positibo. Pero ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko ay ang pagkakatuklas ng bagong pamilya. Sa pamamagitan ng mga liham at messages na natanggap ko pagkatapos maging public ang kwento ko, nakilala ko ang 12 ng tao na may parehong karanasan. Mga ina na ipinagkanulo ng walang utang na loob na mga anak.
Mga kapatid na iniwan ng sakim na kamag-anak. Matatanda na inabuso ng sariling pamilya. Nagtatag kami ng Chosen Family, isang support group na regular na nagkikita para magkwento, ipagdiwang ang tagumpay, at ipaalala sa isa't isa na may tunay na pag-ibig kahit hindi galing sa inaasahan natin. Isa sa kanila ang naging espesyal na mahalaga sa akin. Si Gabriela, 58 anyos, na iniwan ng anak niya sa nursing home pagkatapos kunin ang lahat ng ipon niya. Si Gabriela at ako ay nagkaroon ng friendship na napakalalim na naging kapatid ko na siya na lagi kong hiniling. Alam mo kung ano ang pinaka-ironic sa lahat ng ito? Sabi sa akin ni Gabriela, isang hapon, habang nagkakape kami sa bagong kusina ko. Ang biological family natin ay ipinagkanulo tayo para sa pera. Pero nakahanap tayo ng mas magandang pamilya na walang kinalaman ang pera. Tama siya. Puno ng tao na nagmamahal sa akin dahil sa kung sino ako. Hindi dahil sa kung ano ang meron ako ang bagong buhay ko. Mga taong ipinagdiriwang ang tagumpay ko nang hindi kinakalkula kung paano sila makikinabang. Mga tao na kapag dumating ang tunay kong natural na kamatayan, maraming taon mula ngayon ay magluluksa sa pagpanaw ko imbes na ipagdiwang ang mana ko. 2 taon pagkatapos ng resurrection ko, may natanggap akong liham mula sa kulungan. Galing kay Jomar. Sa 4 na pahinang sulat kamay, humingi siya ng tawad na may mga salitang tunay na sa unang pagkakataon sa maraming taon. Ikinuwento niya ang therapy na tinatanggap niya sa kulungan, kung paanong sa wakas ay naiintindihan niya ang laki ng pagtataksil niya, kung paano niya ginugugol ang mga gabi sa pag-alala sa lahat ng sakripisyo ko para sa kanya. Mama, sulat niya sa huling pahina, alam kong hindi ko na maibabalik ang mga ginawa ko. Alam kong nararapat akong narito, at alam kong baka hindi mo na ako mapatawad kailanman. Pero gusto ko lang malaman mo na bawa araw na ginugol ko sa selda na ito. Naalala ko ang kahangahangang babaeng nagpalaki sa akin at kinamumuhian ko ang sarili ko sa pagiging bulag sa pag-ibig mo. Binasa ko ang liham na yun ng maraming beses sa loob ng ilang linggo habang nagdedesisyon kung sasagutin ko ba o hindi. Sa wakas ay nagdesisyon akong sumulat pabalik, hindi para patawarin siya, kundi para tuluyang maisara ang chapter na yun ng buhay ko. Jomar, sulat ko, tinatanggap ko ang apology mo dahil naniniwala akong totoo ito. Pero ang kapatawaran ay kailangan mong kitain sa mahabang panahon, marahil sa buong buhay mo pa. Ang batang pinalaki ko ay nakabaon na sa ilalim ng lalaking naglano ng pagpatay sa akin. At ikaw lang ang makakapagdesisyon kung sulit pa siyang buhayin muli. Hindi ako nakatanggap ng sagot sa liham na yon. At okay lang yon. Ngayon, sa 65 anyos ko, masasabi kong mas masaya ako kaysa sa nakalipas na mga dekada. Puno ng tawa ng Chosen Family ko ang bahay ko. Busi ang mga araw ko sa makabuluhang volunteer work. At puno ng tunay na kapayapaan ang mga gabi ko. Minsan tinatanong ako ng mga tao kung nagsisisi ba akong nagfeke ng kamatayan ko. Kung hindi ba mas mabuti kung mas less dramatic ang paraan ko ng pagharap sa pamilya ko. Palaging pareho ang sagot ko. Sila ang pumili na ipagkanulo ako sa pinakadramatikong paraan sa pamamagitan ng pagpaplano ng pagpatay sa akin. Simple lang akong nagdepensa gamit ang sarili nilang gamot. Ang pinakamahalagang lesson na natutunan ko sa buong karanasang ito ay ang tunay na pamilya ay hindi tinutukoy ng dugo nating pinagsaluhan, kundi ng pag-ibig na pinili nating ibigay sa isa't isa. Ipinagkanulo ako ng biological kong anak para sa pera, pero nakahanap ako ng mga kapatid, anak, at kahit mga apo sa mga taong pumasok sa buhay ko pagkatapos ng resurrection ko. Natutunan ko rin na hindi huli ang lahat para magsimula ulit. Sa 62 anyos, noong karaniwang iniisip ng mga tao na defined na ang buhay nila, nagkaroon ako ng pagkakataon na ganap na ma-reborn. Hindi ko lang pepeke ang kamatayan ko. Pepek ko rin ang rebirth ko. At sa wakas, natutunan ko na ang justice ay minsan dumarating sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Hindi ang judge o ang jury ang tunay na nagparusa sa pamilya ko sa pagtataksil nila. Ang katotohanan na publicly exposed ang tunay na sumira sa kanila. Ang perang handa nilang patayin ako para makuha ay naging gastos ng mga abogado na hindi naman nila nailigtas. Ngayong gabi, habang isinusulat ko ang mga huling linya ng kwento ko, tumitingin ako sa labas ng bintana ng bagong bahay ko sa hardin na ako mismo ang nagtanim. Namumukadkad ng maganda ang mga bulaklak na itinanim ko. Pinapakain hindi ng kapaitan ng nakaraan, kundi ng pag-asa sa hinahara. Lydia ang pangalan ko. 65 anyos na ako. At ito ang kwento kung paano ako namatay para tunay na mabuhay. Kung may nanay na nagbabasa nito na nakakaramdam ng pagtataksil ng pamilyang isinakripisyo niya ang lahat para mabuo, gusto ko lang malaman mo na hindi huli ang lahat para mahanap ang pag-ibig na talagang nararapat sa iyo. Kasi sa huli, ang tunay na pamilya ay hindi ang nagbigay sa atin ng buhay,
kundi ang nagpapahalaga rito. Nagustuhan niyo ba ang kwento ko? At saang lungsod kayo nakikinig? Magkita tayo sa comments. Kung nagustuhan niyo ang kwento, maaari niyo akong suportahan sa pamamagitan ng pag-send ng super thanks para makapaglabas pa ako ng ganitong kwento. Maraming salamat sa matamis niyong suporta. Excited ako sa inyong comments tungkol sa kwento. Sa screen, makikita niyo ang 2 bagong life stories na lubos kong inirerekomenda. Marami pang kwento sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kita tayo sa susunod na life story. With love and respect.